Hello mga stories, welcome sa ating content, no? Bago tayo magsimula at as I record ko yung breaking news, no? At ito na naman, ito na naman yung sa earthquake alert na naman tayo, mga ka-stories, no? So, well, ito recently sa Cebu na nangyari. Ito naman sa Davao Oriental naman to. Magnitude 7.5. Oh my gosh. Oh, no, pagdasal na lang sa mga 7.5 nakalagay dito, ano. At sabi na dito, as of, ito galing to sa GMA News, no? Sabi na, peoples downgraded to magnitude 7.5 the earthquake that shocked Davao Oriental. So, sa mga ka-stories dyan, no? Sa mga dyan, ingat lang po. At saka, pagdasal natin, no, yung mga kaligtasan nila sa mga, sa taga Davao o Oriental, no. At sana maging maayos kayo diyan at sana maging ligtas kayo diyan, no. Ipagdasal na lang natin natin sila at sana maging ligtas kayo. Ito na yung parang no. Sunod-sunod na lindol, no. Recently sa Cebu, no, 'di ba? Ngayon sa Davao Oriental sa Mindanao, 'di ba? Well, pagdasal na lang natin 'to mga stories. So ito talaga yung parang wag naman sana, no, yung the big one. Wag naman sana. Sorry pero alam mo naman 'yan di ba? Lahat tayo maapektuhan. Kaya mga story, sana pagdasal na lang natin sila. Yun. At yun, mga story. So, let's proceed naman tayo sa itong papanoorin natin, no? So, well, papanoorin natin ito yung mild lang naman yung issue na to. At may thoughts ako doon. Papanoorin natin ito galing ito kay kay Jen, kay Jen na to. Teka, so, ito galing to kay Dana pala. Sorry, Dana, yung sa TikTok, no. Ilalagay ko sa description, i-time na kung ano yung source ko, ilalagay ko sa description. So, papanoorin natin saglit at bago ko ipanoorin ko sa inyo, itong video na to medyo hindi magandang tingnan. Di magandang tingnan. So, huwag kayong mag-alala, i-blurred ko na ng konting blurred lang, no, para makita nyo ano yung nakikita nyo, no. So, pero may blurred nga ng konti. Okay? At saka sa mga kumakain, pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. At, di ba? At saka, kumakain dyan. Tapos, yung mga papanood nyo, medyo maselan. Okay? So, kaya nga sinasabi ko, i-blurred ko ng konti para maging safe tayo sa ating kalakaran. Sa mga stories na dyan. Okay, so, let's go. Ito, galing to kay Jenna. Let's go. Sabi ng lola ko, pag yung bahay daw pinapasok ng pusang kalye, mga hayop, gano'n, alam nilang safe sila doon. Mabait yung taong nakatira doon. So here sa day na life as an on-call cleaner. First time kong pumunta dito sa Taguig. Madalas kasi ang pinapapunta kong cleaner ay si Baby Jane at saka si Jomar. Okay, so napapansin niyo yung sa lababo, no? Mga stories, no? Talagang, ang daming parang, tinignan ko, ba't ang daming mga hugasin dito, hindi nyo hinuhugasan? Tatalaka kayo ng mga nanay nyo. Grabe, no, talagang tambak sa yung mga hugasin. Pero sige. At saka din naman yung yung sa cabinet sa iba, baba, ang dumi, grabe. Lalo na sa sahig. Talagang hindi na parang hindi nalilinis, hindi na talagang dumi talaga.
Anyway, tuloy natin, tuloy. Since may service nga sila na motor at para sa akin malayo to kapag nag-commute ako and masyado rin namang mahal kung nag-joyride ako at saka nag-grab. So ito ang concern client, bali siya lang ang nag-book pero wala siya dito. Kaya ganito yung sitwasyon ng bahay. Ayaw na pumapasok sa loob ng bahay para matulog, maglaro. Tinan mo sa tinan mo yung sa kisame, yung sa banyo. Grabe, no? Ang daming anay. Yung mga ganyan, ang dami. Kahit nga rin ako, may anay dito. Pero may dahil. Kailangan talaga, kung sa amin kasi yun, kailangan talaga magpagawa ng ganyan. Medyo may kamahalan nga lang. Kasi minsan ang mga ganyan, yung mga papagawa ng, ito, yung mga kisame, sabihin natin yan. Kung papagawa yan, mostly, maabot yan ng, kung hindi 5 digits, 6 digits yan. Mas worse pa ang 7 digits. Diba? At, yun, no? Tapos, maglilinis pa, ibabalan, i-clorox pa yan, ganyan. Ang daming process yan, diba? Sana, bago i-isin yun. Dito pa lang, sa tingin ko, para dito pa lang, kailangan dilinis yan. Repair na yan, kumbaga. Diba? Mga ganyan. Kasi, dyan na bababahayan ng mga sakit, yung mga, yung parang, yung parang, di maganda, yung parang, may mga sakit sa bala, ganito, ganyan. Dyan yung makakuha niyan. Diba? Yun, yung mga, yun nakikita ko, no? Tsaka yung mga, talaga, literal na, general cleaning niya. Anyway, sige, tuloy natin. Kaya pinapakain na lang sila ng may-ari. Oh my God, and meron ding dialysis patient. So, sa mga makakanood, please don't judge po. Ginamitan ko lang to ng tao habang may dialysis nga, oo. So, yung tong client to, meron siya nga parang may dialysis siya o what. Kaya hindi niya medyo siguro hindi natututukan. Naiintindihan ko yun, okay? So, ako rin, hindi ko hinaus ganyan. Kaya pala nagano sila sa helper. So, okay. So, tuloy. Antay ko sila Baby Jane, binabad ko muna itong inodoro at saka yung lababo. Bali kasama ko si Alex nito, inuna muna namin yung harapan ng bahay. Tinanggal yung mga lumang damit, mga basura, basta halo-halo na siya. Sabi nga ng client, akala ko mga matatanda na yung darating na maglilinis dito. Mga bata pa pala, buti kaya nyo, no? Hindi ko nga alam saan kayo. Unang-una sa, grabe yung mga tambak sa ilalim ng lababo. Tingnan mo naman, men, di ba, yung mga dapat ganyan, dapat binibenta na sa junk shop yan, yung mga yan di ba? Para malinis na. Yung mga ganyan, namamahayan ng mga lamok yan Tapos, yun, at saka namamahayan ng ipis yan. Kaya, mga ganyan, dapat, nililinis talaga as soon as possible. Hindi ko kita ganyan. Ako na magsasakripisyo, kaya binablog ko yan. Okay, so mga stars. Tuloy. Nakita ng anak ko. Ang bait kaya ng client. Sabi niya, okay pa ba kayo? O tama na yan. Sa susunod na lang. Baka pagod na kayo. Tapos kada oras, gusto niyo merienda? Gusto niyo soft drinks? Anong gusto niyo? Tape wrap. So ito, break time namin. Lunch break muna. Bumili na lang ako ng ulam sa karinderya dahil may baong kanin sila Baby Jane. Kapag nagtatrabaho talaga minsan, mahirap kumain ng sobrang busog. So after namin kumain, si Baby Jane naka-assign yan sa kusina. Si Jomar na. Teka! Sandali lang Itong mga ulam na to, sira na to, expired na to. Ang daming ulam
Hindi ko alam. Sige, tuloy-tuloy. Sa ilalim naman ng kusina para mag-pest control. Paano mag-pest control? Pinapatay yung ipis, binabaygunan. Kung makikita nyo sa video, pinausukan. Kasi hindi na namin alam kung paano sila papatayin. Pero nawala naman sila pagka-uwi na. Bago kami umuwi, chinek namin ilalim ng lababo kasi sabi ko kay client, kailangan talagang itapon lahat ng nasa lababo, walang ititira kasi kung gagamitin pa nila yung mga... Well, sa mga stories, yung mga bote, yung mga babasa ng bote, pwede niya, ibenta yan sa junk shop. Kasi may kapalit yan, may mabibenta mo yan ibenta mo sa junk shop yan, ganyan. Para mayroong kapalit mo, for example, may makakuha mo na 60 pesos, 50 pesos, ganito, ganyan. Diba? At may kapalit yung pera, yun lang yun. Tuloy-tuloy. Kawali doon. Sobrang interested na parang baka magkasakit na pag ginamit pa yun. Minsan din kasi walang tubig sa lababo, sa buong bahay, kaya... Tama. Pati wag mo kahit pati na rin yung yung mga gamit nyo, yung mga talaga pinagluwan. Pwede wag naman sanang tapos. Siguro jump shop na lang for that. Kasi para ma-recycle. Kasi naman itatapon nyo na lang naman na diba? Masisira lang naman. Mas maganda benta na lang sa jump shop. Lalo na sa yung mga babasagin, pati yung mga plastic, ganito, ganyan. Yun. Tuloy. Hindi rin sila nakakapaghugas ng pinggan, kaya paper plate na lang yung ginagamit. Minsan mahina yung tubig. Habang nasa loob sila, kami inuna na namin dito sa harap at saka likod ng bahay. Tapos yung mga stories, yung sa tubig, wala kayong tubig, sabi niya, na-mention niya dito. Yung sa tubig, paano kayo, kung wala kayong tubig, paano kayo i-report? Paano mo nyo i-report yan? Ano bang tubig nyo? Prime water? Ganon. Di na ako tatama kung prime water yan, ha? Nako. Kaya sabi niya, mahina daw tubig, mahina pressure. Oh my gosh. Malamang prime water yan. Nako, sinasabi ko sa inyo. Diba? Mahina daw tubig. Nako. Nalala ko yung tawag dito. Nalala ko yung nag-boarding house ako noon that time. Ano pa ako noon mga 20s pa ako noon. Nag-boarding house ako. Dahil yung sa trabaho ko. Alam mo yung nawala ng tubig, umabot pa ng umabot na ng 10 months na walang tubig. Talagang di ko alam kung na-action na ng bato o what. Umabot pa na ng 10 months. Talagang every time nagrarasyon ng tubig. Yung iba naman kung hindi nagrarasyon ng tubig, talagang namimigay ng tubig sa gobyerno. Alam mo, tutuusin, walang tubig. Pero ba't kayo umaasa ba't kayo umaasa sa ganyan? Dapat ina-actionan yan. At saka nagtataka lang ako, bakit pag nag-action, parang ginagamit siya sa mga yung mga mukha nila ng mga yung mga mukha ng opisyales o mukha na ng mga politiko yung nandun. Sabi ko, iniisip-isip ko, parang na naman itong mga to. Planado ba kayo? Diba? Ginagamit ito para sa mga mahirap, diba? Na makapag kayo? Ewan ko, bakit? Sige, tuloy.
So, pinala na lang namin yung mga lupa, may mga tiles, bato, para ba malinis lang tignan. Tas winalisting-ting na rin namin. Bali, MWF yata o yung pick up ng basura. Pero sabi, araw-araw naman daw. Ganun din yan. Yung sa basura, MWF talaga. Oo. Yung kaya kami, sa amin, kami, meron kaming organizer. Wow, organized talaga. Hindi naman sa kasi sa amin kasi, meron kaming yung parang, meron kaming sariling drum na, yung drum, every time pag tatapon, nilalagay namin sa drum. May na kami nun, may drum, merong, may nabubulok, may hindi nabubulok, ganito, ganyan, diba? Hinihiwalay namin yun. Okay, so baka sabihin sa comment section nyo, di mayaman din kayo. Hindi naman sa ganun. Hindi naman yung point dun eh. Sa akin lang, kailangan ko rin ng organized dito para maging tayo, malinis. Ay naman ako sabihin nyo lang ako maarte ako, pero gusto ko kasi ng organized dito. Diba? Ano ba naman yan? Kaya ba naman basta tapon na lang tapon. Yan talaga yun. Pilipino tayo Sige. Try. Tuwing umaga. Mas maganda kasi kung umaga-gabi yung pick up ng basura kada city, no? Ganon din ba sa inyo? Pagkatapos namin maklear dito, akala namin okay na. Pero nga, tuwing umaga lang yung kuha ng basura, so lahat ng mga naipon naming basura sa loob ng bahay, natambak lang din ulit dito sa harapan. Pero uunti-untiin daw yan para mapatapon. Kasi sabi ko, kung hindi talaga yan parang bibigyan ng oras para mapatapon, ikakalat ulit ng pusa, ipapasok. May schedule ba itong yung pipick up ng basura? MWF, pero nasaan? Nako. Di ba may mga ngongolekta dapat yan, supposedly? Bakit? Isang ba yan? Nalala ko yung sa Manila, no? Parang ginagatasan dito. Ewan ko. Di ba, may doon, may issue yung kay Yorme doon doon sa dahil sa oo, dahil yung pagkakongolikta ng basura, meron silang shirt dito. Ewan ko. Basta may ganun sa news, natuklas si Yorme doon. Okay, so, yan. Tuloy. Kulit sa loob ng bahay. So, pag nalinis yan, ganyan talaga ang itsura niyan. Pero nung umuwi kami ng gabi, punong-puno yan ng plastic bag. So, yun, sabi ni client, lahat naman ng pwedeng itapon na. Lahat ng sa tingin kong hindi na mapapakinabangan. Pero yung mga documents, yung may details nila, ilagay lang sa isang plastic. Oo nga, tama naman kaya medyo hindi ko alam yun sa client na to. Parang tatambak na, okay, dito na lang. Diba? Parang ilalagay nyo sa plastic. Not just sa plastic. Kailangan meron ding kahit hindi sa plastic, no? Dapat meron silang yung lagay ng mga documents. Kasi kung sa plastic yan, aamag din yan siguro kailangan meron silang alam mo yan, kung may cabinet sila man lang, dapat meron silang or may silang drawer or something, kailangan lalagay nyo sa envelope. Bumili kayo sa National, mura lang naman yun. Lahat ng mga documents ilalagay nyo sa envelope, yung malaking envelope. Oo. Ilalagay yung mga papeles nyo, especially yung mga titulo nyo, yung mga ilalagay nyo dito. Yung papakita ko sa akin naman, ito papakita ko sa inyo yung yung mga ganyang sa akin naman hard plastic naman dito. Ito ko sa inyo, ito. Ayan yung passport ko, ito passport, ito yung ko.
Yan. Dito yung mga documents ko. In the future, ito yung gagamitin ko kasi ngayon. Gagamitin yun nowadays. So, yun. Mga storage, ito yung magiging parang storage ko na ngayon. Sa akin to ito yung akin. Ito yung magiging storage ko. Ito yung ilalagay ko dito yung yung mga documents ko. If ever na may sarili akong bahay. Dito ko ilalagay yung mga yung mga documents ko, yung mga titulo ko. Sabihin natin ganoon. Ilalagay ko dito yung mga documents ko. Yun, as long as safe siya. Tapos ilalagay ko yun sa either sa cabinets o sa mga drawer o something, ganyan, di ba? As long as na safe naman na rin. Ito sa akin lang naman. Okay, so ito matagal na to so kung by 2000 na to, 2018 na to. Basta gano'n. Ito yun, yung ginagamit ko. So, yun. Share ko lang yung mga ganyang experience ko. So, yun. Yan yung ganyan yung mag-i-organize. So, tuloy-tuloy. So, sila Baby Jane, tinatapos na yung CR kusina sala. Kami ni Alex nandito naman sa kwarto. Pinilian ko lang yung mga dapat itapon at hindi. Yung mga details, litrato, mga ID, mga gamit sa school na pwede pang mapakinabangan, stop toy, at kung ano-ano pa. Mga damit na hindi pwedeng itapon, naka-plastic bag, tas nakalagay lang din sa iisang lagayan. Okay lang yung sa mga hindi nagagamit yung mga damit. Pwede nyo niyang i-donate sa sa Caritas yung mga damit, yung mga ganito, yung mga lumang-luma na pwede nyo i-donate sa sa Caritas, Kasi naman itambak nyo lang sa basura. Yeah, tuloy. For more details po pala, you can message me sa Viber 0927. Okay, so yan ang nakikita ko. So hanggang doon na lang. So dito. Ito sa mga nakikita ko, medyo alatang hindi naglilinis yung client. Pero anyway, siguro yan, is priority pa yung parang trabaho nila at minsan din na nalilinis. Naiintindihan ko yun, okay, sa mga stories. Dapat may mga ganyan na helper at nagtaka lang ako yung iba. Pag alis, di ba, alis yung malinis na yung pag malinis yung helper, dapat malinis siya. Pagbalik nila medyo may madumi na naman. Di ba? Pero sige, iyan lang namin ito mga stories, So, wala masama doon yung sa trabaho naman nila kasi sa atin, medyo sana naman kaya sabihin natin wala sila, dapat uso tayong maglinis, di ba? Maglinis naman tayo or something, di ba? Na andun na tayo sa kasi nasa sa atin kasi yan nasa sa atin yan na pag hindi tayo maglinis, may possibility magkakaroon ng madadapo tayo ng sakit, ganito, ganyan, tapos hindi nyo tapos hindi nyo nilinis. May chance kasi magkakaroon tayo ng sakit dito. Yun ang masasabi ko mga story. So, sana, kung may time kayo, linis-linis din. At saka yung mga hindi na, at saka yung pag ganyan, kung kaya nyong ayusin nyo. Yun lang mga story. Yun lang mga story. So, ko lang to. Kabalis ko. Yan lang mga story. So, thank you. At sana, sana huwag na mangyari sa akin ito. Thank you, and have a great night. Bye.